Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Happy holiday po. Independence Day ng Pilipinas 2025. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, alagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Servisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, servisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man Gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, servisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man Gang. Big Man Hobby Shop. Game strong, service stronger. Okay mga ka-Airsoft, another day, another Airsoft na naman po para sa ating ka-Airsoft from different province. Okay? Napakaganda nitong unit na to, napakalakas, napakatindi, napakabigat. Lahat ng katangian nandito sa unit na to, no? Makikita niya nakakatakot, remaring yung itsura niya, no? Fully set up, makikita niyo wala na kayong hanapin pa, lahat nandito na. Wala na kayong bagay na walang bagay na hindi niyo gugustuhin sa kanya. Okay? Napakaganda nga naman, di ba? Okay mga Airsoft, no, ngayon nagdadaos ang Pilipinas ng Philippine Independence Day, no, araw ng kalayaan. Namnamin natin 'to, no, yung kalayaan na lagyan mo ng yun, no, karton, no, yung target ko. Yung kalayaan na tinatamasa natin ngayon, no. Maaaring minsan sa mga araw-araw hindi natin na-appreciate yung kung ano yung tinatamasa natin na kalayaan, pero wag ka yung mga bayani natin nagpakahirap, no. Kumbaga nagpakahirap, sinugal nila yung buhay nila para dito sa kalayaan na tinatamasa natin, no. Maging wag yan, hindi nagamit ko yan, di ba? Kahit papel lang, pagpahalagahan natin mga ka-Airsoft, no, yung tinatamasa natin ngayon para rin maipasa natin to sa ating mga susunod na henerasyon, susunod yung syempre yung mga anak natin, di ba? Sila na yung kumbaga tayo, darating na sa puntong lilipas na tayo, no? Sila na yung magsusunod ng panibagong yugto. Kung ano yung mangyayari sa Pilipinas sa hinaharap, nakasalalay na sa kanila. Okay? Napakaganda po nitong unit na to, no? Unit ng ating ka-Airsoft, Calvin Duremdes of Atimonan, Quezon Province. Okay, Sir Calvin, ito na po yung unit mo. Napakaganda nito.
mabigat. No? Si Sir Calvin ang hilig niya ano ba to? Practical shooting. So gagamitin niya to malamang doon sa gagawin niya practical shooting. Ayan mga Airsoft, makikita niyo to na-adjust to, ayan na-adjust yung ano niya, yung bipod niya, no? Na-adjust, nahahabaan, depende kung anong gusto mong haba niya, ayan, no? Maganda rito kasi naililiko-liko to, halimbawa yan, ganyan. Halimbawa, nandiyan ka, di ba? Liliko kang kanan, ayan, naigagalaw siya, no? Hindi yung tulad ng iba na bipod na naka-fix lang, hindi mo maigagalaw. Kailangan mong pumihit ng kanan, hindi ka makapihit. Kailangan mong pumihit ng kaliwa, hindi ka makapihit. Okay? Pero ito, gumagalaw, napakaganda, di ba? Ngayon, pag bibit-bitin mo yung unit, gusto mo siyang i-fold, na i-fold siya. Kaya lang, sabi ko nga, hindi talaga hindi talaga magaang tong unit na to. Talagang kakailanganin mo to, no? Kasi mga Airsoft talagang mabigat siya. Solid siya, no? Tignan natin kung ilan ang timbang niya, no? Yan. Tignan natin ang timbang niya without magazine, without battery. Okay, ang timbang niya is, tumitimbang siya ng... Ayaw tumayo, Okay, base sa pagkakahawak ko mga Airsoft, sa pagkakabalansin natin, tumitimbang siya ng 3 kilot kalahati. 3.5 kilo. Ganun to kabigat, ganun ka, sa bagay, kasi malaki nga siya, no? Kung mapapansin nyo, kulang-kulang 1 metro siya mga Airsoft, 1, 2, 3 feet. Then, 36 inches, pera bunganga. Pwede pang lagyan ng suppressor to. Actually, magtatapos to sa 4 feet mahigit, no? Sa 4 feet mahigit itong unit na to. Ganun siya kahaba. Ano ba yung advantage ng unit pag mahaba? Isa sa advantage ng unit ng mga mahaba is accurate. Tapos, dahil nga sa mahaba siya, yung bala, ang haba ng buwelo. Di ba? Kaya pag mahaba yung buwelo ng bala, ang tendency yung unit is talaga masasabi natin maganda. Kasi, bakit? Nakakabuelo yung bala. Nakaka-accumulate siya ng speed, ng strength, ng speed, habang lumilipad siya. Okay? Kasi mahaba yung buwelo Biruin mo mula rito, tama, mula rito, ilang inches yan. Tapos kung dadagdagan mo pa ng suppressor, paabot akong suppressor na bagay dito. Yan. Tignan nyo lang mga Airsoft, yan. Tignan nyo, Yan. Nilalagay yung suppressor kasi rito. Yan, ganyan yan. Yan. O, di ba? Ang haba-haba na ng unit. Ang tikas-tikas na. Yan. Ganyan ang itsura niya, no? Yan. Kaya, maganda tong unit na to, no? So, ito yung unit natin kay Airsoft Circle Glide. Glide tuloy. Calvin Duremdes of Atimonan, Quezon Province, no? Mga Airsoft, announce ko lang rin, kung ikaw gusto mo magpa-COD ng unit, halimbawa taga Cavite, Laguna, and Batangas ka, kahit saan ka sa Cavite, Laguna, and Batangas, pwede kitang puntahan. Pag pumunta ako sa iyo, 50 units yung dala ko, makakapili ka on the spot. Okay? Kung ikaw naman taga Norte ka, Pampanga, Tarlac, Bataan, di ba? Kung taga Norte ka, Pampanga, Tarlac, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, pwede kitang puntahan mga Airsoft. 50 units yung dala ko. Sigurado po mag-i-enjoy ka. Sigurado dahil magaganda yung dala ko, masasarap yung dala ko, talaga namang mag-i-enjoy ka doon sa unit. Okay? So, let's begin. Unit natin kay Airsoft Sir Calvin. This is the HK G28. Okay, kung tawagan nito is G28 yun ang model niya. Makikita nyo, hindi siya designed as a assault rifle. Designed siya as a DMR, sniper rifle. Ang DMR, Designated Marksman Rifle, is a modern type of rifle. Okay?
Familiar naman kayo sa rifle na ginagamit natin sa sniper, isang kasa, isang putok. Well, this one is battery type. Okay? May single fire and may rapid fire siya. Normally, yung mga ganitong unit, napakatataas ng FPS nito. Meron itong FPS na tumutungtong ng 500 to 600 FPS. Depende sa upgrade na gusto mo. Depende sa upgrade na ginawa mo. Okay? Napakaganda nito, napakasarap, wala ka nang hihilingin. Pag ito na yung unit mo, wala na. Yun na yun. Wala ka nang hihilingin sa kanya kasi talagang lahat kaya niyang ibigay sa'yo. Okay? Makikita nyo, equip niya rin siya with a long scope. Bakit mo kailangan ng long scope sa mga ganito, no? Mga karso, pag ganitong unit mo, you have to invest sa scope. Okay? Kasi yung scope ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Sabi nga, di ba? Kasama mo sa tagumpay yung scope. Hindi. Ganito mga karsop, no? Yung scope kasi, siya yung maghahatid sa'yo. Alimbawa yung target mo nasa malayo. Siya yung maglalapit sa'yo para maging effective ka, di ba? Hindi ka magiging effective, hindi ka magiging effective na sniper guy kung yun ang assignment mo, yun ang role mo. Hindi ka magiging effective kung hindi ka gagamit ng maayos at magandang scope. So, pati yung loob, kung di ka gagamit ng maayos at magandang scope, ordinaryo lang, di ba? Pero pag gumamit ka ng magandang klaseng scope tulad nito, talaga naman, yung malayo, mapapalapit mo. Kaya, yun ang maganda. Yun ang masasabi kong tamang-tama para sa unit na to. Okay? This is the G28. Makikita nyo kung hahawakan ko siya. Ito mga karsa pa, na-adjust to, itong rest, yung cheek rest niya. Depende sa'yo, pwede mong i-adjust, no? Depende sa gusto mong length, positioning niya. Tataas to. Para, sa cheek rest to, no? Para itong pisngi mo is base sinasandalan pag sumisipat ka. Diba? Yan. Okay, ganyan. Ganyan ang formahan dyan, ganyan ang pwestuhan mo dyan. Okay? So, napakaganda nito. Grabe to. Grabe, no? DMR setup, makikita nyo. Ayan, no? Diba? Diba? Picture. Napakaganda, napakalupit niya. Okay, kita nyo, diba? Yan yung ide-demo test for natin. Unit ng ating Airsoft, Sir Calvin. But before that, baka may mga magpapa-shoutout. Pa-shoutout na po kayo, diba? Libre lang naman yan mga ka-airsoft, no? Isa-shoutout ko kayo. Pa-shoutout po, sir. Sabi ng ka-airsoft natin, Ariel Patak. Important Socom. Sir, baka want mo X-Deal handgun, gawan kita website. X-Deal handgun, gawan kita website. John Clifford Medina, yung offer mo is good. Siguro mas maganda bossing, tawagan mo o tumawag ka para personal tayo magkausap. Let's see, no? Well, hindi naman ako mahirap kausap no? Let's see kung anong mapagkakasunduan natin, kung paano setup niyan. Alam ko, pag mga website, kailangan po pa ng mag-host sa'yo, di ba? Mga ganon, no? Anyway, pag-usapan natin, bossing, tawagan mo ako. Grabe. Uhaw na uhaw ako. Okay mga airsoft. Full metal mula ulo hanggang baba. Kaya kulang-kulang 3.5 kilo siya. Ano pa ba mga observation natin dito? Hindi siya ordinaryo. Mahirap gawing assault to. Kita nyo, di ba? Ito yung mga sabi kong unit na ang hirap gawing assault kasi hindi nagpapang-abot yung daliri ko. Di ba? Ngayon, this is a battery type. Pag ang unit mo di battery type, ibig sabihin, gumagamit ka ng battery. Rechargeable. Meron tayong dapat alituntunin, meron tayong dapat sundin pag ang unit mo is battery type. Tandaan mo, number 1, pag ang unit mo battery type, kailangan, saan na ba yan? Battery. Asan yung battery? Ayun pa. Hindi ito, yung maliit lang. Yung ginagamit ko.
Pa-check nga muna. Saan na yung ginagamit ko? Ano ba yung huli nila? Command. Ha? Command. Yung? Hindi ba inaalis sa komando? Okay, no? Battery type. Ganito ang battery. Ganito ang example ng battery na upgraded. Okay? Li-poly. Ang battery, hindi pwedeng masaid. Hindi siya pwedeng madrain. Hindi rin siya pwedeng ma-overcharge. Pag ang battery na overcharge, masisira. Pag ang battery na drain, masisira. Pag ang battery nag-init, masisira. Kaya mga Karsop, learn how to manage your battery, no? Hindi naman ibig sabihin na sinabi ko masisira, sirain. Hindi. Basta maayos ang pagmamanage mo, hindi siya masisira. Ang battery lifespan 2 years. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Kaya, putok mo, subukan mo. Wala? So, wala dyan. Nailabas na kahapon yun. Pa-check na lang. Pa-check na lang muna. Kailangan ko ng battery siya, check nyo muna. Kung nasan yun. Yung ginagamit natin, okay, so ito muna gamitin natin habang hinahanap nila yung battery natin, no? So, sabi ko nga sa inyo, iwasan lang ninyo no, yung tatlong bagay na sinabi ko. Iwasan ninyong ma-overcharge, iwasan ninyong masaid, at iwasan ninyong mag-init. Hindi kayo mamrong problema doon sa unit nyo. Okay? This is battery operated. Saan nilalagay yung battery? Normally dito sa butt stop, no? Ayan. To adjust, kung naiiksian pa kayo, adjust, press nyo lang to. Okay? Ngayon, kung gusto nyong alisin dahil maglalagay tayo ng battery, instead of pressing, hatakin nyo to. Okay, ayan, butt stop. Ngayon, dito nilalagay yung sa butt tube yung battery. Okay? Papasok lang natin. Push it all the way, then plug natin to. Okay, ayan na. Then, pasok lang natin mga Karsop. Ayan, no? Kailangan lang talaga maayos ang pagkakapasok mo para hindi siya masira, ha? Kasi pag hindi maayos ang pagkakapasok mo, syempre, masisira yung battery mo. Ayan, yun. Okay. Ayan, okay na. Ayan na. Naipasok na natin, di ba? Nang maayos, pwede mo nang ibalik to. That's it. Di ba? Ngayon, single fire. Ayan, single fire. Rapid fire. Ay, sarap. Ang sarap niya. Solid na solid. Oh, okay. Ngayon, papakita ko sa inyo, meron siyang magazine, syempre. Itong magazine na to is maximum of 250 rounds. Pero itong magazine na to walang opening, walang bukasan. Kaya gagamit ka ng reloader dito sa battery. Ay, sa magazine na to. Nasaan na? Okay. So, kuha tayo ng bala. Syempre, ayan na. Bala. Then, reloader, buksan natin. Tapos, buhusan natin. Okay, ayan na. Hindi okay na. Sara na natin to. Okay? Ngayon, magpapump tayo rito. Itutusok natin to rito. Yan, ganyan. Yan. Tapos, ipapump lang natin mga Karsop. Para pumasok yung bala doon sa mismong unit. Ha? Para paata itong reloader ko. Yun, okay. Hindi ko na gano'ng pupunuin mga Karsop. 250 rounds po ang malalaman nito. Okay?
Ngayon, pasok po natin sa unit. Siyempre, angat natin, medyo may kabigatan. Yun. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Ganyan siya kaganda, ganyan siya kalupit, no? Ngayon, firing tayo mga ka-airsoft. Single fire. Ano yan? Yakot po. Para saan? Edok po. Rapid fire, rapid fire. Select lang natin dito. Rapid fire. Sarap niya. Single fire ulit. Oh, yung wala ng bala. Okay? So, napakaganda ng unit, napakahaba, napakasarap gamitin. Okay? So, every time matatapos maglaro, release the magazine. Grabe, sobra talagang anong lakas niya mga ka-airsoft na. Then, clear the chamber. Then, rest the spring. Lalagay mo sa rapid fire. Click mo na 1 seconds. Then, single fire. Then, safe. Ayan. Pag ganyan, okay na, no? Yan. Mga airsoft, sa ngayong araw na to, formal na nagtatapos yung gun ban period, no? Kaya, back to the ball game na tayo, di ba? Since tapos na yung gun ban period, wag na kayong matakot, pwede na kayong mag-order ulit, pwede na kayong magpasabay, South, North, Rizal area, Manila area, pwede na. Shoutout po Sir Bigman watching from the summer capital of the Philippines. Good day and God bless. Thank you. Sabi yan ng ating airsoft, Ronald Suete Carino. Hello Sir Ronald. Okay, Alan Villaris, watch muna live bago biyahe. MJ Passion, shout out boss. Hello boss. Okay, sabi ni Joshua San Martin Mangunay. Boss, sabi niya, bitin na, boss lang ha. Okay na. Sabi ni Ronald Suete Carino, hello sir, good afternoon. Pa-shout out, sabi ni Ariel Patak. Okay, no? So mga airsoft, napakaganda ng unit na i-review and unbox natin. Maraming salamat sa mga tumulong mag-share ng live natin. Sa mga hindi pa nag-share, share nyo po yung live natin. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po hatid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.